Yan, good morning mga farmers. Part 2 tayo sa ating saging. Harvest tayo ng saging ngayon. So tara na mga farmers. Yan, good morning mga farmers. Part 2 tayo sa ating saging. Harvest tayo ng saging ngayon. So tara na mga farmers. Okay. So yan, welcome back to my channel mga farmers. Search at the farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So sa ngayon mga farmers, part 2 tayo harvest ng ating saging. Ngayon mga farmers, sa pag-harvest natin ng mga saging, natutunan natin na mas maganda na pag nag-harvest tayo ng saging, kunin natin muna first yung mga saging bago natin puputulin yung saging para in that sense gagaan na yung puno ng ating saging. So yan po ang aking ginagawa mga ka-farmers, no? Pinuputol ko muna, kinukuha ko muna yung mga dahon first, no? Gamit yung bamboo post na may kasamang sanggot para malaglag yung mga yung mga dahon ng saging, para naman magiging a little bit magaan na yung puno ng saging mga farmers kapag pinutol na natin. Okay, so yun, kasalukuyan nating pinuputol yung mga dahon mga farmers. Para tsaka sa pagputol ng mga dahon mga farmers, be careful kasi baka matamaan tayo sa bumabagsak na dahon, mabibigat pa naman yung dahon, kaya kailangan mag-ingat talaga. So yan, simulan na nating tumbahin ito mga farmers. So yan, inaano na natin, no, yung saging, unti-unti na nating pinuputol. So pinuputol po natin yung puno mga farmers, mga 3/4 sa height ng saging. Dapat doon tayo magsimulang magputol para hindi po bumagsak ng diretso yung ating saging, yung bunga ng saging mga farmers. Yan, pagkatapos nating mga farmers, lagyan ng konting cut yung puno. Yan, ang ganyan ang gagawin natin. Yan, sa Bisaya pa atong dugsakon mga farmers, yung bandang itaas ng ating saging. Tapos gaganyan natin, pinupush natin para unti-unti siyang bumaba. Yan na. So mga farmers, sa ganitong sitwasyon mga farmers, kailangan mag-ingat tayo sapagkat sobrang bigat ng saging. So kailangan kung gumamit kayo ng bamboo post, tingnan nyo yung bamboo post na yung strong bamboo post para hindi po mabali. Huwag kayong gumamit ng napakaliit, kailangan malaki-laki talaga. Yan, nahihirapan ako dyan mga farmers kasi yung bigat ng saging ay bumabagsak na towards me at saka sa bamboo post. Ang iniingatan ko mga farmers na hindi mabali yung bamboo post, baka kasi pag nabali, natamaan tayo, madisgrasya pa. So doble ingat talaga sa pag-harvest ng saging mga farmers, tulad ng aking ginagawa ngayon sa variety na to na sobrang bigat. So ganyan. Yan, unti-unti kong binababa mga farmers yung yung saging. Tapos dito mga farmers, nagpapatulong na ako ng aking pamangkin na si Kent. Happy birthday pala Kent, no? So ngayon is November 25. Happy Fiesta sa Santa Catalina sa Caracar City. Kaya birthday niya ngayon. So yan. So yan mga farmers, at least safety yung ating saging mga farmers, hindi bumagsak sa lupa, so walang damage. So ganyan.
Tapos yung natirang dahon mga farmers, puputulin natin para magiging malinis at makita naman tayo. Okay, yan. So kinuha na yung sanggot at binigay sa akin. At yan, puputulin ko yung natirang mga dahon ng saging. Yan na. So puputulin ko na. Pew! O yan. Pew! Yan na. Putol mga farmers. At ganyan. Okay. So ganun mga farmers. Parang ninja lang. Pinutol na yung ano. So very safe yung pag-harvest natin mga farmers. Yung ating saging ay hindi po talaga na damage. So walang damage, zero damage yung saging natin. Kaya pagdating sa bintahan, pak na pak mga farmers yan. Ang bigat niyan mga farmers. Tingin ko dyan mga maabot to ng 45 kilos. 40 to 45 kilos yan. Bigat yan talaga mga farmers. Okay, so once again, happy birthday Kintoy. Then shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Especially sa tuang mga bagong subscribers, daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa itong channel. I hope na may nakatunan, no? So yan, piting kapuya yun mga farmers. So thank you so much mga farmers. Bye bye po sa inyo.